Thank you. Maraming salamat muli sa atin lahat. Dami natin. Sabi ni Presidente, 500 lang. 1,000 na yata tayo rito eh. Magkakasya pa ba yung ating panangalian at mga merienda? Tuloy-tuloy na. Hindi pa ba kayo nagugutom? Kita nyo? Palagay ko, magpamerienda muna kayo bago tayo. Ano, tuloy-tuloy na ba? Tuloy na? Para matapos na, kumain na tayo. Anyway, sabi kanina, mukhang kukulangin kasi ang hinanda natin 500 lang. Kaya nagpatakbo si Presidente ng additional. Ewan ko, luto na ba? Niluluto na. So hintayin natin maluto bago tayo kumain kasi kukulangin talaga. Anyway, maraming salamat muli sa inyong pagdating, sa inyong pakikisa, sa ating pagtitipon ngayong umaga dito sa Katmon na pinangungunahan ng ating paano ko ba sasabihin? Supremo. Ang Supremo natin, asan si Caroy? Carwell? Alam ko si Carwell, siya ang namamahala sa buong lugar na ito, sa kabundukan na ito na mahigit 1,000 hectares. Napakaganda man ang kanyang ginawa. Sila ay napunta rito matagal ng panahon. 1972 pa yata. Panahon ng martial law. Galing sila sa Samar ang kanyang pamilya at nag-migrate dito at na-award sa kanila ang mahigit 1,000 hectares na lupain ng buong nasasakupan ng Sitio Katmon. Iilan lamang po sila at inayos nila ito. At ngayon, napakarami nyo na. Mahigit 800 family na yata, ano, Kuya Boy? 1,000 plus na pamilya, ibig sabihin, kung i-times 3 mo yon, i-times 4 mo yon, ay napakarami. Mabuti na lang, yung iba hindi pumunta kasi kukulangin talaga ang pagkain natin ngayong tanghali. Pero lahat ay dapat na makasama sa ganitong gawain upang lahat tayo ay marinig natin ang mga bagay-bagay na dapat nating malaman at maintindihan sa ating pagtitipon. Dahil mga kapatid, mga kasama, mga kabaryo, taga rito na rin ako. Magmula ngayon, tinatanggap niyo ba si Kuya Abe? Thank you. Saan ho ako pwede magpatayo ng aking kubol? Pwede ba? Doon sa tuktok. O dito, katabi ni Carwell. No? Napakaganda ng lugar ninyo. Kaya alagaan ninyo mabuti po ito. Napakaganda. Napakahalaga po ang araw na ito. Ito ay patunay ng isang pagpapalakas at pagpapaigting ng ating partnership, ng ating samahan, ang Pilipinas Bayan Banal Movement at ang KAPAY, Katmon Anti-Poverty Association Incorporated. Napakaganda po. Anti-poverty. Ano po ang ibig sabihin nito? Ayaw nyo at gusto nyo nang iwanan ang kahirapan. Sino ba ang gustong mananatili na naghihirap ang kalagayan ng buhay? Ate, gusto mo? Oh, ito, bigyan kita 1,000. Ha? Lahat tayo ay gusto nating umangat ang ating buhay. Pero mga kasama, mga kapatid, mga kabaryo, meron tayong dapat gawin. Katulad ng nating narinig kay Kuya Manny. Ang kanyang pangarap ay ayusin ang kalagayan ng buhay ng bawat mamamayan. Nag-retire na siya noong 2015. Isa siyang Army Colonel. Pero bakit nandito? Dahil nakita niya na hindi pa sapat
ang 36 years na panunungkulan niya sa military dahil sa dami ng kanyang napuntahan sa buong bansang Pilipinas, nakita niya na marami pa siyang dapat gawin, tulungan ang sambayanang Pilipino. Kaya hindi siya humihinto. Hanggang ngayon ay naglilingkod pa rin sa bayan at bagamat magre-retire ulit siya sa pangalawang pagkakataon ngayong July, gusto niya pa rin na ituloy ang kanyang paglilingkod sa ating bayan sa kanya namang sariling bayan sa Bugalyon, Pangasinan. Naglingkod siya, Luzon, Visayas, Mindanao. At ang sabi nga niya, marami pa tayong gagawin. Kaya hindi huminto si Kuya Manny. Ganon din sa iba pang mga kasama natin dito. Yung mga nandiyan, mga kasama ko galing sa Pangasinan. Nagkaisa kami noong 1996 sa ngalan ng ARCAMP, Alliance of the Resurrected Christ Apostles and Missionaries of the Philippines, ARCAMP. Kami ay pinagtagpo ng Diyos, pinagkaisa ng Diyos. Dahil ang sinasabi ng ating Panginoon, kailangan ang mga tao ay ilapit natin sa Diyos. Napakalayo na daw ang damdamin, ang kalooban ng mga tao sa Diyos na lumikha sa ating lahat. Naniniwala ba tayo doon? Bakit sinasabi ng Diyos na napakalayo na natin sa Kanya? Dahil mas malapit na tayo dito sa mga hawak-hawak natin. Paggising natin sa umaga, ito kaagad ang ating hinahanap at tinitingnan kung ano ang nilalaman nito. Kung minsan nga hindi na tayo nagkakasama sa ating pamilya para magsalo-salo sa hapag, sino pa ang buong pamilya sa kainan? O, kita nyo? 700 tayo mahigit dito, pero kulang pang 10 sa loob ng pamilya na nagsasalo-salo sa hapag, breakfast, lunch, dinner, ay hindi na tayo magkakasama dahil nagkahiwa-hiwalay na at maliban doon, higit sa lahat, mamaya na kasi busy pa ako dito sa aking binabasa. Magkakatabi kayo, pero hindi kayo nag-uusap ng diretso. Idinadaan nyo pa rito. Bakit kaya? Nagtatawanan kayo, hindi ko alam kung anong pinagtatawanan nyo, yung pala, yung nandito. Di ba? Marites doon, marites dito, andito pa rin. Ito na lang ang pinagkakabalan ng tao. At nakasaad din sa aklat ng tipan sa Biblia, darating ang panahon ng 666. Ingatan ninyo na pag dumating ang panahon na yan, makakalimutan ninyo ang Diyos. Dumating na nga ang 666. Ito po ang 666. Formula ang ginamit dito. Formula, numero, para maganap at maimbento ang isang gadget na to at kung ano-ano pa. At napakadelikado na ngayong panahon, mga kasama, mga kapatid, mga kabaryo. Dahil sa pamamagitan nito, araw-araw, mayroong mga nagiging biktima. Extortion. Ang isang kasama namin, Doctor of Medicine, isa siya na Dean ng Medical Department ng State University doon sa La Union. Last week, na-hack ang kanyang Facebook, ginamit ang kanyang Facebook sa paghihingi ng mga tulong dahil sinasabi na nung nag-hack, may sakit siya at kailangan niya ng pera para magpagamot sa ospital. Maraming nahingi nung tao na yon. At yung may-ari na doktor, hindi na niya mabuksan ang kanyang cellphone.
ang ating atensyon, ang ating focus, mga kapatid, ay nandito. Sinong may mga cellphone? Bibigyan natin yung mga walang cellphone. Sino? Sinong mga may cellphone? Ayaw na. Ilan ang cellphone ninyo? 2, 3, 4. Wow. Pero yung Biblia, nabasa nyo na ba? Sino nagbabasa ng Biblia? 700 tayo, pero wala pang 10. Ha? Kita nyo na? Sinong umaaten at nagsasamba tuwing araw ng pagsamba? Busy kayo na nagsisilpon, kaya hindi nyo na maharap pagsasamba. Mga kapatid, meron po tayong kailangan gawin. Ang lahat ng ating mga problema, ang lahat ng ating mga suliranin, ay ating mabibigyan ng solusyon. At napakadali kung tayo ay mag-reconnect. Mag-reconnect tayo sa ating Diyos. Hanggat malayo tayo, nakakalimot tayo at tinatalikuran natin ang ating Diyos. My dear friend, ang buhay natin ay hindi uunlad, kundi lagi na pagsubok at kapahamakan. Limited lang ang ating isip. Limited lang ang isip natin. At madalas, ang isip natin ang siyang nagdidikta. Nakakalimutan natin na mayroon tayong puso na dapat magtimbang-timbang kung dapat nga na gawin natin ang isang bagay. Bago natin gawin ang mga binabalak natin, kailangan ikonsulta natin sa ating mga puso kung tama nga ba ang gagawin natin. Dahil kung ito ang pairalin natin, madalas tayo ay madidisgrasya. Tayo ay magkakamali, mga kapatid. Kaya napakahalaga ng mga mabubuti na mga ating natutunan na itinuturo sa atin ng ating mga ministro, ng ating mga ngaral tungkol sa mga salita ng Diyos ay dapat nating isaisip. Ngunit hindi sapat na isaisip lamang natin ito. Kundi higit sa lahat ay panatilihin natin sa ating puso. At pagkatapos doon, kailangan action. Sa gawa, nakikita. Sa gawa, nakikita. At doon natin napapatunayan kung totoo nga na tayo ay naniniwala sa Diyos na siyang nagkaloob ng buhay na ito sa atin. Alam po ninyo, 1986, February, namatay po ako. Pero bago ako namatay, nagdasal ako. Ako'y nasa kabundukan ng Kalinga, Bayaw, 1986, February. Doon, sa isang labanan, ako ay namatay. Pero bago ako namatay, ako'y nagdasal sa Diyos. Nang sabi ko, Panginoon, Diyos na makapangyarihan kung totoo, na ikaw nga ay totoo. Hinihiling ko sa iyo ngayon, kami ay nasa bingit ng kamatayan. 21 kami na magkakasama. Kung ito na ang itinakda na panahon para mawala na ako dito sa mundong ito, para bawin mo ang buhay na pinagkaloob mo sa akin ngayon, nakikiusap po ako. Nakikiusap po ako na bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon na mabuhay sa mundong ito. Dahil wala ho akong pangarap, wala po akong intensyon o layunin
na iba kundi ang kapayapaan ng bansang Pilipinas. Ang pagkakaisa ng sambayanang Pilipino, ang pagkakaunawaan. Alam naman natin, nagkakagulo ang bansang Pilipinas dahil sa magkabilang paniniwala, magkasangga, magkabangga, hindi magkasundo. Kaya hanggang sa ngayon, sinasabi natin naghihirap ang bansang Pilipinas. Kaya yon ang aking pangarap, yon ang aking pangako sa Diyos, na gamitin niya akong instrumento ng pagkakaisa, instrumento ng kapayapaan sa buong bansang Pilipinas. At alam niyo po, namatay na ako. Tinamaan ako. Naubos ang 1,000 cc na dugo sa katawan ko. Bagamat ako'y namatay na, dinala ako sa ospital. At doon nakita ko, ang aking kaluluwa ay nandyan na. Nakita ko na yung aking katawan ay nandun sa kama sa ospital sa Tabuk. May mga tao doon na nakaputi na kung ano-anong ginagawa. At dito naman, nakita ko yung dalawa na namatay na aking kasama. Nang sabi ko, hintayin ninyo ako kasi mas nauna na sila ng konti. Namatay na sila doon sa labanan. At nung sabi ko, hintayin ninyo ako, sabay-sabay na tayo. Pero ang sabi nila sa akin, Sir, maiwan ka na dahil marami ka pang dapat gawin. Pero sabi ko, hindi, sabay-sabay na tayo. Bigla na lang bumulusok pataas yung kaluluwa ng dalawang kasama ko. Pagkatapos, nung naiwanan ako, sumigaw ako, hintayin ninyo ako. Hindi nangyari. Nagising ako bigla, tapos na ang operasyon, at sabi ng doktor, Sir, nakasurvive ka, nabuhay ka, salamat sa Diyos. Yon ang aking pangako. Nung nagdasal ako, sabi ko, katatapos ko lang ng 4 na taon sa academy. Ang kapalit nito ay 8 taon na serbisyo. 1983, 1986, 3 taon pa lang ako sa serbisyo, Tiniente Kamote. Walang alam. Malaki ang aking utang sa gobyerno na nagpaaral sa akin, 5 taon pa ang kakulangan. Kaya ayaw ko pong mamatay. Kaya buhayin ninyo ako. Ayaw kong mamatay na may utang sa gobyerno at kung kani-kanino. Pangalawa, nangako ako nung pumasok ako sa serbisyo na gagampanan ko ang aking tungkulin bilang alagad ng batas. Tulungan ang bansang Pilipinas na magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa ng buong sambayanan. Yan ang aking panata. Pangatlo, kabago-bago lang na ipinanganak yung firstborn ko. January 30, at pagkatapos, February, nung ako'y tinamaan. Ilang araw lang, February 6. Kaya sabi ko, Panginoon, ayaw ko na maulila ang aking anak na hindi niya makikilala ang kanyang ama sa kanyang paglaki at hindi ko kaya natanggapin na siya'y mapariwara pag ako ay mawala. Gusto ko na ang aking anak ay aking masubaybayan at maturuan patungo sa tamang landas. At pang-apat, alam niyo po ang aking dasal? Sabi ko, O Diyos, kabago-bago lamang
2 taon pa lang kami ng aking esposa. Kung ako'y mamamatay ngayon, ang aking asawa ay maiiwanan ko, mababalo siya. Natatakot ako na baka pag mamatay ako, ang aking iiwanang asawa ay asawain ng iba. Yes, totoo po yan. Ikinukwento ko sa inyo dahil napakahalaga na tayong mga magulang ay kailangan alagaan nating mabuti ang ating mga anak upang hindi sila mapariwara. At ang ating asawa, tayong mga magulang, tayong mga may asawa, nangako tayo sa Diyos sa harap ng altar at sa harap ng maraming tao, sinabi natin, sickness or in health, for richer or for poorer. At ano pa? Till death do us part. So kayo ng mga kalalakihan dito, pahalagahan ninyo ang pangako ninyo sa inyong mga asawa. Mahalin ninyo sila. Huwag ninyo silang papalitan. Pwede naman dagdagan lang eh. No. At ganoon din sa inyong mga kababaihan, mga nanay, ipakita ninyo ang tunay ninyong pagmamahal at pagpapahalaga sa inyong mga asawa. Huwag kayong magpabaya. Kaakibat ninyo ang bawat isa sa pag-aalaga ng inyong pamilya, ng inyong mga anak, ng inyong mga asawa. Hindi katulad ng mainit na kanin na ating isinubo, pero malamig na mamaya, Kuya Boy, ang tagal na natin dito. Na pag mainit ang sinubo nating kanin, ay bigla na lang iluluwa natin. Hindi po ganon. Ang pag-ibig at ang tunay na pag-ibig na yan ay dapat mananatili kahit maputi na ang buhok nating lahat. Amen? Sino bang may problema sa kanilang mga asawa? So, totoo lang. Ayaw niyong 1,000, ha? Ayaw. Nagkukunwari pa kayo. Ha? Yes. Ano mang pagkakataon, saan man tayo naroon, ano man ang binabalak natin sa buhay natin, kailangan magtulungan ang mag-asawa. Walang iwanan. Di ba ngayon, ang uso, sana all? O, dit lahat. Magkasama lagi. Baka iba ng kama ang tinutulugan ni nanay at iba rin ang kama ang tinutulugan ni tatay. Ako'y boy. Gano'n ba yun? Hindi pwede. Parate sa hirap at ginhawa, nakikita ko ang lugar ninyo. Sakripisyo. Sakripisyo, pero sa nakita ko ngayon na inyong samahan, napakaganda, napakasaya ninyo. Dahil sa inyong pagmamahal, sa inyong kinalalagyang lugar, at sa inyong pagpapahalaga, at respeto sa inyong samahan ang kapay. Kaya higit pa nating palakasin ang samahan na yan. Kaakibat natin, kasama natin ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Kailangan may parating dito kung ano ang dapat iparating sa inyo. Kayo ay mga Pilipino. Kayo ay kasama sa 120 million Pilipinos. Bumubuto kayo. Nagtatalaga kayo kung sinong mga leader sa inyong bayan, sa inyong barangay. Dapat lang balikan kayo sa pamamagitan ng magagandang serbisyo at programa na dapat iparating sa inyo. Ang kailangan lang ay mayroon kayong open communication line. Kailangan nag-uusap kayo.
Hindi diyan sa kung saan-saan, kundi dito, maglagay kayo ng lamesa at doon kayo mag-uusap upang talakayin ang mga problema na ito. At kung hindi ninyo mapagkaisahan ang mga problema na yan na mabigyan ng solusyon, itataas natin sa kinauukulan. At hindi pwede na kayo ay magkaroon ng sama ng loob ng away. Dahil hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos natin ay pagkakaisa. Pagkakaisa, mga kapatid. Pagkakaisa. Kaya kami ay nananawagan sa inyong lahat. Magkaisa tayo para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Para sa ikaunlad ng inyong barangay, ng inyong asosasyon, para sa kinabukasan ng ating mga anak. Sila, ang ating mga anak, ang dahilan. Sila ang ating inspirasyon. Sila ang dahilan kung bakit tayo nagsusumikap. Gusto natin na maiangat ang kanilang kalagayan balang araw. Kaya nga meron kayong asosasyon, Kapay. Katmon, Anti-Poverty. Gusto nyo na makaalis sa kalagayan na yan. Gaya nga ng sinabi ni Kuya Manny, mayroong ilang ahensya na gusto niya na tulungan kayo na ilapit ang inyong mga pangangailangan. Ginawa na ito ni Kuya Manny. Nung siya ay nasa Mindanao, pinasok niya ang mas liblib pang lugar na katulad ninyo. Mas malayo pa at mas mahirap pang pasukin mga laylayan doon sa IP communities. Dahil nakikita niya na napapabayaan ang mga community ng indigenous people, ang mga tribo. Anong ginawa niya? Ipinasok niya ang iba't ibang serbisyo ng ating gobyerno, lalong-lalo na sa Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources, at pati na rin ang DAR, na nagkakaloob ng mga certificate of land ownership, mga titulo ng mga lupa. Kaya kailangan mapag-usapang mabuti ito. Nakikita ko na balang araw, ang 1,000 mahigit na hektarya ng lupain dito ay eventually ibibigay sa inyo ng ating pamahalaan upang magkaroon kayo ng sarili niyong lupain. Nag-usap kami kanina ni Kaboy at si Carwel. Ang kaso na inatang laban sa inyo ay napanalunan ninyo. Nanalo ang inyong grupo. Therefore, you have the right. May karapatan kayo na ang lupain na ito ay patuloy ninyong alagaan, pagyamanin, pagsikapan na mas productive pa kaysa sa kasalukuyan. Dahil pahirap ng pahirap ang kalagayan ng buhay. At dito sa lugar na to, nakikita ko, marami ang pwedeng gawin. Ang importante yung livelihood, yung pagmumulan ng inyong kabuhayan. Napakaraming potensyal nitong lupain na to. Napakaraming mga punong kahoy na dapat ninyong alagaan. Katulad na lang ang mangga nito. Ilang kaing kaya ang maharvest ninyo sa puno ng mangga na ito? At magkano ang isang kaing? Pera. Pera para sa inyong grupo, para magastos ninyo sa pangangailangan ninyo. Ang kailangan lang dito ay sumunod kayo sa patakaran ng Kapay. Walang dapat hihiwalay, walang dapat pasaway, upang sa ganon ang progreso, ang pag-angat ng inyong asosasyon ay tuloy-tuloy at kayong lahat ang makikinabang at walang ibang makikinabang kundi kayo lamang. At kami naman ay nakahanda na umalalay sa inyo.
tumulong sa inyo upang maiparating natin ang mga bagay na yan na inyong mga suliranin, pinagkakabalaan, na nanganganib kayo, natatakot kayo, na baka kayo ay pagsamantalahan. We cannot allow that to happen, my dear friends, ladies and gentlemen. Hindi kami makakapayag dahil kinikilala namin kayo. Kayo ay mga Pilipino. Kayo manggi, isang lahi, Pilipino, taas noo kahit kanino. Tama ba? Kaya magpapasalamat tayo dahil meron kayong asosasyon dito na tinatawag niyong Kapay. At maayos ang leadership. Ang mga opisyales ng Kapay ay napagtanto namin na napakabuti, napakaayos ang kanilang pamamahala. Manatili nawa kayo sa inyong paglilingkod sa lahat ng kasapi ng inyong samahan. Manatili sana na ang inyong mga internal rules, ang inyong mga regulasyon na inyong pinagkaisahan ay masunod at walang pabor-pabor, Kuya Boy. Dahil kung sinimulan ninyo na mayroon kayong kinikilingan, mayroon kayong pinapaboran, yan magsisimula ang hidwaan, ang inyong pagkawatak-watak, ang inyong pagkahiwa-hiwalay, hanggang sa kayo ay mapatalsik sa lugar na ito. Hindi dapat mangyari yun. Hindi dapat mangyari yun. Sa inyo ito. Sa inyo ito. Alam ninyo yan. Kaya mga kapatid, ang aming panawagan sa inyo, napakaraming pabor na ipinagkakalob sa inyo, hindi lamang ang bawat isa sa inyong samahan, hindi lamang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kundi higit sa lahat, ang Diyos. Ang Diyos ay hindi natutulog, nakikita kung anong ginagawa natin. Kaya sana malinis lagi sa ating isipan, sa ating puso, at sa ating paggawa. Na wala tayong iniisip na iba, kundi para sa ating bayan, para sa Kapay, at para sa bawat isa. Dahil kung may mag-iisip na pansarili lamang, my dear friends, tandaan ninyo ito. Once na mayroong nag-isip para sa sarili lamang, I tell you, hindi kayo magtatagumpay. Mayroon tayong kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Kaya ang sakit ng bawat isa ay sakit nating lahat. Ang layunin ng Kapay ay layunin ng buong miyembro ng Kapay. Pwede ba yon? Amen ba? Mahina. Umuulan na ba? Ha? Ambon lang? Okay pa. Nagpapasalamat tayo dahil umaambon na. Matagal na nating hinihingi na sana umulan upang hindi naman tayo mahirapan. Napakainit. Ang dami ng na-heat stroke. Kaya, ang aming panawagan, mga kapatid, matibay na samahan, matibay na pagkakaisa, at higit sa lahat, matibay na pananampalataya sa Diyos at paggawa ng kalooban ng Diyos
at wala nang iba. Amen? Umuulan na, nagtatakbuhan na kayo. Hinihingi natin na umulan yan. Kaya salamat at umulan, umaambon na. Pero yung mga bata, tingnan nyo, pinapawisan na. Ilagay nyo sila sa lilim para hindi sila magkasakit. Pati na rin si President Boy. Okay? So mga kasama, mga kapatid, ready na ba yung ating panangalian? Luther, malapit na. So anong gagawin natin? Kakanta ka ba? Okay. So, mga kasama, Pilipinas Bayang Banal, 1996, nung aming itinatag ito, 2024 na ngayon. So ilang taon na ito? 28 years. 28 years na ang Pilipinas Bayang Banal. Buong Pilipinas ay naikot na namin. At ito ay nagdudulot ng magagandang kaganapan sa bansa natin. Yes. Yes. Dahil kahit sa mga kampo ng rebelde, MILF, MNLF, kahit sa NPA, ay pumupunta kami nakikipag-usap na kailangan magkaisa ng sambayanang Pilipino. Hindi pwede na tayo magkawatak-watak at hindi pwede na tayo magpapatayan. Marami na ang nakakaintindi tungkol sa pagkakaisa, pagtutulungan. Kaya mga kasama, huwag na nating hayaan masira pa. Lalo na ang inyong samahan, lalo na ang inyong komunidad. Maging matatag kayo, maging malakas kayo, maging matulungin kayo sa inyong mga kapwa community members dito sa Katmon. As I have said, kami ay kaisa ninyo. Kami ay kasama ninyo. Ang Pilipinas Bayang Banal ay laging makikipag-ugnayan sa inyo upang makatulong kahit papano sa mga pangangailangan ninyo. At ngayong araw, ako'y natutuwa pagpasok ko rito, nakita ko ang basketball court doon. Narinig ko ang mga women's basketball competition. Totoo ba yun? Kuya Boy, yung basketball court doon, lupa. Maalikabok. Baka magkasakit pa kayo. Kaya ngayon din, magbibigay ako ng 20,000 para pasimento niyo yun. Kuya Boy. Ayan. 20,000 para masimulan ninyo yung project ninyo doon. Bahala na kayo kung paano nyo gamitin yan. May basketball competition kayo. Pwede nyo gawing premyo yan. Basketball court, ang ganda nung inyong board, pero yung playground nyo, mamaya umulan, putik-putik na, hindi na kayo makapaglaro. Hindi na magdi-dribble, kundi takbuhan na lang. Diba? Ganon. So lahat ng mabubuting mga halimbawa, mabubuti at magagandang gawain ng isang komunidad ay mare-recognize natin at tutulong tayo. Simula pa lamang ito. Simula pa lamang ito. Pati yung ating pagkain ngayon, yung ating merienda, donasyon ni Kuya Boy. 70,000, Kuya Boy. Kuya Roy, ang kanyong dinonate para sa lahat ng nandito ngayon. Salamat, Kuya Boy. Salamat. Salamat. So, siguro, hindi pa nakahanda yung pagkain, ano ba ang gagawin natin? Sabi ko kanina, dala ko ang mga healers.
yung gusto na magpatingin, gustong magpagamot, mayroon tayong 12 na mga dalako na healers, iba't ibang klaseng sakit, ang expertise na binigay sa kanila ng Diyos. Hindi ko alam, Kuya Boy, kung saan sila pwede. Diyan siguro sa opisina ninyo. Pero bago ang lahat, bago ko tapusin ang aking pananalita, mamaya ay tutugtog muli si Dato. Tutugtog muli. At yung mga nais na magpagamot sa ating mga kapatid na mga healers, nandun sila, ewan ko, Kuya Boy, pakitingin lang kung saan pwede. Pero ito ang aking kahilingan sa inyo bago ako magtapos. Ipagdadasal ko kayong lahat ngayon. Ipagdadasal ko kayong lahat ngayon. Hilingin natin na ang banal na Espiritu ng Diyos ay pumarito at ipagkalob sa atin ang bendisyon, ang kanyang kapangyarihan na bigyan solusyon lahat ng inyong mga problema at mga suliranin. Ganon din ang inyong mga karamdaman at mga sakit, physical man o spiritual, na sa araw na ito ay magpatotoo ang Diyos sa ating lahat. Hihilingin natin at ating ipagdarasal. Gawin ninyo sa inyong mga sarili. Through your own prayers, my dear friends, brothers and sisters, through your own prayers, kung ano ang gusto ninyo, gawin nyo na ngayon. Let us reconnect to our God. Magdasal tayo upang ipagkalob sa atin ang ating kahilingan. And I tell you, my dear friends, believe, 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 and you shall receive. Matatanggap ninyo ang inyong kahilingan. Maybe, hindi agad-agad, pero naniniwala ako na pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng sa makalawa, pwedeng ngayong linggo, next week, 1 month, at pwede ring hindi, because God knows best. Alam niya kung anong nararapat para sa ating lahat. Alam niya kung ano ang kailangan natin para sa ating sarili, sa ating buhay. And so, my dear brothers and sisters, I pray, Panginoon naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto kami ngayon na tipon-tipon sa pook na ito, nagkaisa sa isang layunin na mapabanal ang bansang Pilipinas, lalong-lalo na ang pook ng Katmon. Maraming salamat po sa pagganap na ito. Alam namin na matagal nyo nang hinihiling ang pagkakaisa at pagkakaunawaan, pagtutulungan upang maganap na ang bansang Pilipinas ay maging tunay na kaharian. Kaharian ng Diyos na lumikha sa bawat isa at sa mundong ito. Kaya kami ngayon ay nagsusumamo sa inyo, humihingi ng iyong tulong at awa na sa lahat ng mga naririto na may suliranin, may problema, may mga karamdaman ng iba't ibang sakit sa kanilang pisikal na katawan, pati na rin
ang kanilang mga espiritual na sakit, ay inyong bigyan lunas at kagalingan. Lahat-lahat na nangangailangan ay inyong pagkalooban. Hinihiling namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Ipagkaloob ninyo. And we say, Amen, Amen, Amen. Tanggapin ninyo ang biyaya at bendisyon ng Diyos na lumikha. Mahal kayo ng Diyos. Kailanman na hindi kayo pinapabayaan. Ang mga tao lang ang tumalikod sa Kanya. Kaya ngayon, pinapaalala sa atin, mayroon tayong Diyos na dapat nating lapitan. May Diyos tayo na dapat nating pakinggan, unawain, at paniwalaan. And so, my dear friends, let the Spirit of God Almighty be upon you and heal you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. And amen. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Thank you.